Alright, so latest update tayo dito sa Davao City ngayon. Ganap, no? Bandang alas 5 ng hapon. It's alas 5:21 ng hapon. And itong kinatatayan natin, meron tayong ano dito, installed no, ng mga foldable court, covered court. So ano dito, mayroong gagawing konsyerto Davao. So may mga banda, no, mga local artist and national artist, no. Yung mga taga-national, taga Manila, like Rico Blanco, ganon. And at the same time, meron din gaganapin na rally, no? So kung kanina ay solidarity walk for President Duterte, ngayon naman ay solidarity night for President Duterte pa din, no? So meron tong mangyayari nga parang labasan ng sama ng loob. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, tayo lang din naman talaga mga nasasaktan, na tayo mga naghihinagpis, na-o-offend, nababadtrip, na-insulto, na-frustrate, nababiolate, no? Lahat tayo na nababiolate. Yung mga sinabi ko na yun, lahat tayo nakaramdam nun dito sa Davao, lalo na sa Davao City, no? Kasi taga dito, tatay namin yun, tatay ng Davao City, si Tatay Digong, at hanggang sa naging tatay ng buong Pilipinas. So ngayon, kami lang dito yung share, no? Kami lang dito yung maglalabasan ng loob, di ba? Ng sama ng loob. So mamaya dito yon, no? Magagather na naman dito. Actually, ito na, puno na. Like hindi man siya, I don't know kung fully booked ba. Parang, no? Pero syempre, hindi tayo uupo doon sa unahan. Dito na tayo ngayon sa gilid-gilid para magtitingin sa mga ganap, mga tao, dami ng tao sa crowd. Magka-crowd check tayo kumbaga ba, no? So ayun, parang crowd check up dito tayo dito sa City Hall Drive or dito sa may San Pedro Square sa Davao City. So ulitin ko sa mga hindi nakakaalam dyan, today is araw ng Davao. It's 88 araw ng Davao. So meron kaming kumbaga cityhood namin is 1937. So that's why we're celebrating. And Mayor Duterte or si Tatay Digong, may magiging siya, no? Mag 80 years old na rin siya ngayong March 28. So di ba nakalungkot kasi Davao City we used to celebrate our araw ng Davao na peaceful, masaya lang, good vibes, no? Happy lang, walang ending, ganon. So ito nabago na kasi nga meron tayo ditong kinakaharap ng mga political issues, political problems or political crisis dito sa Davao, Pilipinas, no? Maaari pati Pilipinas. So nagkakagalo talaga, no? Like nakalungkot, nakabad trip na imbis na mag-focus tayo sa trabaho, hanap buhay, pero andito tayo ngayon nag-gather, nag-iingay, naglalabas ng ating mga sentimento, sama ng loob ng ating mga nananawagan, no? Sa mga kinauukulan. Kaya siya talagang time consuming, sayang yung oras. Time is gold pa naman, no? Sana ay nag-enjoy na ngayon, happy, namamasyal, nag-shopping, di ba? Ganun dapat yun, naliligo na sana sa dagat yung iba, yung mga pagod sa trabaho, busy, sa mga businesses. So gagamitin na pinaka-opportunity yung okasyon na ganito, no, sa Davao City para makapunta ng Samal or Matin or depende kung saan sila magpunta magbakasyon. Pero yun na nga, dahil sa merong ganitong mga uncertainty o sama-sama tayo dito, di ba? Walang mamamasyal, walang magi-enjoy. Walang mamamasyal. So sama-sama dito ngayon magagather. Walang magsa-shopping, walang mababakasyon. Dito tayo sa City Hall Drive dito sa San Pedro. Magagather tayo dito, no? Mga Dabawin nyo, anak ni Tatay Digong, mga ampon, ganun. So yun lang mga gala ng mga nanonood. So just in case lang na makalimutan nyo or hindi nyo masyadong hindi kayo aware, kasi marami tayong mga viewers na hindi taga Davao, kakatune in lang sa atin. So we're celebrating araw ng Davao. Punta natin ang Rizal Park, crowd check tayo doon kung meron ba, kasi ang sabi nila according sa PSSO na kausap natin, ito daw yung konsyerto Davao, ito yon yung entablado niyan. Sa kabila naman dito sa Rizal Park, and stage namin dito. So diyan daw dyan gagawin yung itong rally. Parang gano'n, no? Rally or pwede tayo naman dito.
So crowd check tayo dito sa Rizal Park gym or yan, gym or stage. Kasi magkakaroon ng candlelighting mamaya. Ito. Rizal gym namin. So One Davao Solidarity Night. So ito nga, baka dito nga talaga gagawin, no? Or maaaring dilipat mamaya kung sino mo yung mag-speech, hahawak ng microphone at magsasalita, no, sa harapan. So possible, as expected, no, ang nagsasalita dito lagi sa ating mga vigil and na mga prayer rally ay ang ating mga konsehali sa ating lungsod ng Davao. Dito sa Davao nakakatuwa, except na kay Carlo Nograles at kay Migs Nograles. Dito sa Davao, despite sa anong political color or ano man yung partido, pagdating sa usaping Tatay Digong, nagkakaisa lahat, nagsasalita in support kay Tatay Digong at nagsasalita ng pagkadismaya sa ating administrasyon dahil nga sa kailang ginagawang pangmamalupit, no, sa ating napakadabis na presidente at mayor ng Davao. So dito na area wala masyadong tao, wala masyadong nakatambay, no, nakaupo. So doon sa kabila marami konsyerto Davao. So ibig sabihin may chance na pagkatapos mag-candlelighting siguro mamaya lilipat doon, no, yung venue. So maraming tao ngayon dito. Ulitin ko lang pala, kaninang umaga, like siyempre alas 7:30 dito na ako, no, nag-vlog. So napansin ko wala talagang tao, walang crowd. Walang mga observers sa gilid-gilid ng kalsada kasi maaga pa pala. Just pangalawa, ang dati mga viewer, mga audience, no, sa gilid ng mga corridor highway, kalsada ay ngayon sumama na sa rally, sumama na sa Solidarity Walk. Kaya wala nang natirang mga audience. Ang natira sa gilid na lang mga ngilan-ngilan tsaka mga vlogger, ayun, mga nagvo-vlog. So kaya pala grabe, sobrang daming tao kanina. Nakagulat. I mean, hindi man nakagulat, parang naka-amazing na grabe, nakakilabot. So ganyan ang mga taga Davao, no. Ano lang kami dito, tahimik lang kami dito. Simple lang buhay namin, no. Malayo sa Mega Manila, sa Imperial Manila. Kung may mga kaguluhan politika sa Greater Manila, so dito sa Davao chill lang kami dito, no. Relax lang, tuloy ang buhay. Pero this time talagang kami yung naging sentro ng politika. Kami yung pinaka-apektado. Siyempre tatay kasi namin yun, di babayaan ng taga Davao yun. Sila yung sila yung may pakana sa lahat ng kung ano mang meron ang Davao City ngayon. Safest city, cleanest city, livable city, richest city, di ba? Largest city, biggest city in population, o ano pa man dyan. Meron ba siya kinalaman sa population? Ay meron, no, kasi syempre kung hindi naman maganda ang isang lugar, ang mga tao magsisialisan, magsisilayasan. Pero dahil maraming opportunity sa Davao City, magandang tirha, kaya nga life is here, kaya nga siya livable city. So maraming mga magpupunta sa Davao, no, mag-venture, business venture. Maraming mag-i-invest ng mga private sectors, mga negosyante, which is mag-draw din siya ng mga livelihoods, no, mga kumikitang mga kabuhayan, ganun, job opportunity. So ang mangyari, maraming pupunta rin dito, maglilipatan gawan. Kaya ayun, dumami tao sa Davao. So may kinalaman si Duterte dahil sa kanyang mga advocacy and mga policies na pinapatupad dito sa Davao City, na talagang masasabing napaka-effective. Kasi kita mo naman mga taga Davao City, talagang sumusunod, no, disiplinado, sumusunod sa batas na pinaiiral. Ayun, nakakaya magtapon ng basura kung saan-saan. Kasi is the Davaoino culture. Di ba nakakaya na mag-geowalking. Kasi alam natin dito sa Davao City, sarap mag-geo kasi tamad nga, di ba? Kinakaya ng katamaran, pero wala itong choice, hindi dumawid sa talagang tawiran, may mga zebra line. So yun lang, crowd check tayo dito, mga hagala. So ito yung tinatatayan natin, yung pinaka Quezon Park. Ito yung flagpole, and dito sila magpa-flag ceremony, and dyan yung City Hall natin, the iconic City Hall. It's a century old City Hall.
Malapit na yan, parang 2027 or 2026 yata. Not sure, not really sure though kung kailan, no? Basta 1 year or 2 years na lang, mag 100-year-old na siya. Kaya napaka-iconic. So crowd check tayo. Mga ano dito, ang mga tao sa Matsari, no? Like Mikos, may bata, matanda. Pero mas karamihan bata. Sa bagay, hindi naman siguro pwedeng awardan ng ano, no, Davao City ng child-friendly city, Hall of Famer. Paulit-ulit nakatanggap ng award na naging Hall of Famer talaga ang Davao City sa ganung ano, larangan, no. So child-friendly city. So ibig sabihin, ang mga bata dito safe. So far, no, God forbid. In fairness, Puwera Usog, wala pa namang nabalita rito na mayroong mga batang pasit na kinikidnap. Unlike sa Luzon, di ba, na daming mga balita na nung natuklasan, tagpuan, wala nang buhay. So, ito yung mga ano dito, mga tao, mga bata, matanda, mix, no, assorted. So, kung tayo ay nagka-crowd check dito, dun naman sa kabila ay nagma-mic check na sila. So okay na tayo dito, update lang ha. So sa mga makapanood dito ngayon, pwede kayong humabol dito. Sabi kasi bandang alas 6 daw eh. Actually alas 5 talaga yung ano, parang narinig ko kanina. Sabi nung MC, Master of Ceremony, sabi niya na alas 5 na dito merong gaganapin dito na parang rally gano'n, no? Or solidarity ulit ha. So anong oras na mag alas 6 na, so wala pa din. So baka baka delay sila, no? So yun lang, maraming tao doon sa labas. Kanina wala kasi umaga. Tapos nakalimutan ko rin pala, isa rin pala sa rason ba't walang tao dito pag umaga. Kasi ang mga taga Davao talaga tamad din gumising ng maaga. Mas gusto natin dito mga taga Davao na matulog ng maaga na. Ibig sabihin na mas masarap yung gumising ng tanghali dito. Tsaka yan. Kaya pansin nyo ang Davao City pag gabi, ganitong oras maraming tao. Okay na tayo ha. God save the Philippines. Duterte pa rin, the best.